Yung scoring ni Lebron sa quarter na ito, napanood nyo na yun eh. Ito, communication naman. Nakita na niya mga idol na papalapit na si Kevin Huerter dyan. So bilang isang smart basketball player nga no, ay bakit naman maglalakad dyan yung shooter ng Kings, diba? Dapat tumatambay to sa labas, so malamang naisip ni Lebron na may action na gagawin ang Kings dyan. In which, totoo nga. So may niya siya kay Dalton na lumipat doon kay Keegan. Nahuli nga lang siya pero ganyan nga nakikita ni Lebron yung ginawa ng Kings dyan. Ito hindi tayo hater mga idol no, baka magalit naman yung mga Lebron fans dito pero kunwari lang na hindi si Lebron yung tumitira. 6 seconds pa lang ang nababawas sa shot clock sabay may tao sa harapan mo. Masasabi mo na hindi to okay na shot selection pero minsan kasi alam mo yun, kung nasa ritmo ka, wala kang pakialam sa mga sinabi lang natin kanina and probably ganyan ang naramdaman ni Lebron nun. Ito ang unang puntos niya sa fourth quarter. Last season mga idol, may ganitong similar na play ang Lakers nung panahon na si Hamon pa ang coach. Tamang side dribble handoff para kay Lebron. And ginawa nga rin nila yan dito. By the looks ng postura nga nung depensa na mukhang ang priority po nila ay wag umatake si Lebron dyan. Kita nyo si Fox, nagbibigay ng help. Si Len, napaswitch dyan pero hindi siya umaangat kagad. Kaya kung papasok man si Lebron dyan ay haharangan siya. So okay, hindi nyo ako papaatakihin, pinull up na lang niya. Ito hindi gaano napansin talaga ng mga tao pero okay ang ginawa po ni D'Lo noong mga panahon na ito sa pag-feed kay Lebron ng bola kasi nanonotice niya rin unti-unti itong umiinit. Tumuro nga siya dyan kay Lebron na pumesto na siya. Hindi nga lang niya maibigay kasi tignan nyo naman, may mga help defenders na nag-aabang. Pero patuloy rin po ang pagtuturo ni D'Lo dyan hanggang sa mahanap na nga si Lebron. Mismatch din kasi to kontra kay Fox eh. That's why ibinigay na nga rin po ni Lebron to kay D'Lo sa sumunod na possession. Actually, nagpapakita rin to ng tiwala kay D'Lo na isa-set up niya si Lebron eh. Ang normal kasi niyan kung sunod-sunod yung mga tira niya na pumapasok sosolohin niya yung bola. And yun naman din ay okay lang kasi nagiinit nga siya pero dito ay nagkatugma sila ni D'Lo ng iniisip and handa na siyang saluhin yung bola even before pa nung setup. Iba rin talaga ang epekto ni Lebron or kahit sinong player naman din pag umiinit. Nagkumuhog itong sina Sabonis pati Lyles dyan kasi umamba siyang titira. Mamaya makikita muli natin kung paano gamitin ni Lebron tong Sabonis matchup kasi hindi lang po dito yung nagtuos sila. Nakapag-drive si Lebron dyan. May action ulit ang Lakers dyan mga idol para makuha ni Lebron ang bola at dahil nga rito ay napatapat ulit si Domas sa kanya. Actually mga idol, malakas ang pangangatawan po nito ni Sabonis. Kayang-kaya makipagbanggaan yan pero may advantage pa rin kasi si Lebron in terms of speed. Ang maganda sa ginawa niya rito ay tila gumawa siya ng backup plan kung sakaling hindi siya makakascore. Pinaalis niya si Rui sa kaliwa and para sa akin ay nagme-make sense din po ito kasi naiiwan dyan sa left corner si Dalton Knecht in which kung aatake nga siya ay pwedeng ma-attract niya itong si Huerter at pwede siyang makagawa ng kick out pass doon sa shooter ng Lakers. Pero back up lang naman ito dahil tinirahan na lang niya si Sabonis. Again mga idol, very good talaga si D'Lo sa paghanap kay Lebron dyan. Gawa nga nung sunod-sunod halos ang mga buckets niya. So may send niya siya rito ng lapit kasi gusto niyang ibigay yung bola kay Lebron. Pero boka lang talaga yan mga idol, bigla ang backdoor cut ito. Gawain ni D'Lo yan mga idol sa mga hindi po nakakaalam. Sila ni Max Christie ilang beses na pong nag-connect sa ganitong exact play. Panggulat lang din talaga. Kaya rin na bad trip si Lebron sa play na ito Naipasa kay Rui pero tabi niya lang si Lebron. Kung si D'Lo todo hanap sa kanya, itong si Hachimura naman ay pinilit talaga yung contested pull-up. Nakarinig tuloy si Rui mula kay Lebron nung timeout ng LA. Nilabas din nun si Lebron pero ngayon po ay nakabalik na rin siya with less than 5 minutes left in the game. And again mga idol, ay makikita muli natin ang matchup ni Lebron pati Sabonis. Sa ganito ay planado na rin po ng Kings yan kasi siguro feel nga nila ay kakayanin ni Domas ng si Lebron sa bungguan or at least makakasabay man lang sa kung ano ang mga binabalak niya. Kaso ang tallest player na nga po ng Kings sa court ngayon ay siya na. Wala na tuloy nakapag-check kay AD. This time, pinadrop na ng Kings itong si Domas. Kita nyong hindi siya umaangat kay Lebron at nanatili na lang sa level ni AD. Pero alam na rin naman kasi ni Lebron yung gagawin dyan.
Talagang inilagay din po nila si Domas sa isang mahirap na posisyon dahil sa mga ganitong coverage. Angat na angat sila ngayon para syempre malaki ang space nila na mag-operate. That's why ganyan na nga lang po din ang pag-double team kay Lebron kasi nakaka-atake nga to kung si Domas lang mag-isa ang tumatao. Libre tuloy sa AD. Naghahabol ang Kings mga idol, that's why ganyan na nga lang din ang pressure nila. Ito rin po ang dahilan bakit nakapag-backdoor si Lebron dyan. Now, ang obvious option dito talaga ay yung libreng si AD. Kakashoot lang niya ng tres and probably ay good look pa rin naman ang mangyayari kung ibibigay ni Lebron yan dyan. Kaya pineke niya yung pasa sa kaliwa. Hindi alam ng Kings na sumisingit na pala si Hachimura dyan sa baseline, bad defense to kasi hindi naman kailangan pumunta ni DeRozan dyan. Dapat inatupag na lang niya si Hachimura kasi yun naman talaga yung tao niya. Ayun tuloy, nakapuslet. Ganda ng read ni Lebron. Sa fourth quarter alone mga idol ay umiskor po si Lebron ng 16 points, 5 rebounds, and 6 assists. Talagang kinontrol niya ang laro sa quarter na ito nung nasa loob siya ng court. And nahirapan din po si Domas na mag-match up sa kanya. And sinulit din po nila yon kaya nakakuha siya ng mga assist. Solid din mga idol at 3-0 na ang record ng LA so far. Best start po nila to in a long time kaya tuwang-tuwa na naman ang mga lodi nating mga Lakers fans. Again, uploaded pa rin po ito sa ating second YouTube channel, yung Jonas PB2. Subscribe na rin kayo mga idol kung trip ninyo. Pasensya na rin pala mga idol kung late tayo. Tumakbo kasi ako ng 16k kahapon. Follow nyo ako sa Strava kung trip nyo rin. Ano po masasabi nyo sa naging laro ni Lebron mga idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Plug na rin natin ang ating very first merch. Ako ang nag-design nito. Mala vintage na Kobe shirt, 689 lang yan. At ayan po ang nilalaman kapag bumili ka. PM lang kayo sa ating Facebook page for more info idol. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay papindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.